Alright, so we have here another problem in the vector components in 3D spaces. So, ito ngayon ang ating 3D space. So, find the magnitude of the projected components. So, yung projected components is of the force along pipe. This pipe, This pipe. Okay. AO. So, ibig sabihin, parang ililipat natin yung components niya is ililipat natin dito sa AO na yan. Okay, or ano ba yung magiging components nitong AO? Or yung magiging force, parang itong force na yan is parang ililipat mo lang doon sa pipe na yan. Pero in AO na axis or parang ganoon yung pagkakaintindi natin dito sa projected components. Kasi ito yung nagpapaano dito, nung nagpapahirap kasi dito sa problem nito, itong sinasabing projected components. So, based on my research, yung projected components is parang ito, ililipat mo lang ito, yung force dito sa AO na yan or dito sa pipe na ito. Okay, so meron tayong dimensions for 6, 4 dito, and then 5. Okay, so ibig sabihin is 5 dito, tapos 4 lang yung haba dito. So, meron tayong discrepancy dito sa portion na ito. At saka yung force natin is 400 Newton. So, hopefully, nagigets nyo yung gustong ipahiwatig ng ating illustration based on a 3D dimensional. So, lawakan nyo na lang yung imagination nyo na this is a 3D spaces. Kasi mahirap dito ma-discuss yung kung paano natin iti-3D yung drawing. Okay, so ganito yung i-blurred lang natin yung ating illustration para maging mas malinaw yung ating mga arrow. Okay, so in order for us to solve this one, kailangan ko muna itong distance na yan. Okay, kailangan ko yan. So, kung kailangan natin yan, yung distance D na yan, so ano ba yung magiging natin? Kailangan para ma-solve yan. So, kailangan natin itong portion na ito. Itong triangle na yan. So, 90 degree yan dito, di ba? Magiging 90 degree. Itong angle dito. Okay, tapos may distance tayo mula dito is 4 meters. And then, ito, yung magiging distance natin dito is 1 meter. Kasi, 5 meters siya dito. Tapos, 4 meters naman yung nakalagay dito sa taas. So, if you plummet this one, so, papalo lang siya doon sa 4 meters. And then, may awang pa siya na 1 meter. Okay, so, yun yung magiging triangle natin. So, by Pythagorean theorem, d squared is equal to 1 squared plus 4 squared. So, we have the square root of 17 meters. Okay, and then, kung okay na tayo dyan, punta natin itong triangle na yan. Diba? Itong triangle na yan. Yan. Sabihin natin, this is our H. And this is our big hypotenuse. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng 90 degree. 90 degree ito dito. So, sa portion na yan or sa angle na yan. Okay? C squared is equal to H squared plus D squared. Okay, so we have the square root of 53. Okay, so meron tayong 53. Okay, so ano ba yung mga pwersa naman? Kunin naman natin yung component muna nitong force F. So meron tayong AZ. Yung AZ natin is kung ipa-plummet natin siya sa A, mula dito sa portion na yun, kung ipa-plummet natin siya pababa, so that is our AZ. And then, in the y direction naman, that is AY. And then, AX naman, dito sa x direction. Okay?
So, ganun yung ating mangyayari. So, ibig sabihin, nasa itaas tayo ha. Nasa itaas tayo ng ating illustration or ng ating drawing. Ito, ito yung magiging base natin dito. So, nasa taas tayo. Okay, paano natin isosolve itong AX? So, alam naman natin na yung AX is, yung distance ni X is, ilan ba yung distance? 5, hindi 5. Yung distance ni X is 1 ata, 1 or 4, or kayo. Ano ba yung magiging distance ni X? So, ito 4, 4 yung distance ni X. Tapos, si Y naman is 1. And then, Z is negative 6 kasi yung si AZ is pababa. Okay? So, ito yung kailangan natin. Si AX is, meron tayong 4 yung distance niya. Diba? 4 kasi papunta yan sa B. A to B. Kaya kailangan natin itong isolve, yung C, para makuha natin yung hypotenuse, or ito kasi parang cosine din lang yan. Kaya lang is, ginawa na natin na ganito para medyo mas mabilis or mas klarong maintindihan. Okay, so our force is 400 Newton. This is the X, or yung sinasabi natin sa X or sa I, kung gagamit ka ng vector. Tapos, the square root of 53, ito yung gagamitin natin. So, we have 219.777. Okay? That is our AX. Okay, in our AY naman, sa AY naman, yung AY natin is 1 yung distance na AY kasi ito lang yan eh. From A to B siya, kaya lang in X direction. So, meron lang siya distance na 1 meter. 1 meter divided by the hypotenuse or itong malaki. Yun. So, cosine lang din yan in terms of Y. So, ibig sabihin, ganyan yan dito sa ating hypotenuse. Yun yung magiging angle niya. Okay, so we have 54.944. Yun yung sagot natin sa ating AY. And sa ating AZ naman, we have 406. Ito yung distance kasi yung itaas niya is, yung height niya is 6 meters. Okay? So, since going down to, magiging negative siya. Okay? That is negative 329,665. Yun yung ating components. Components pa lang yan dito sa A. Yung hinahanap dito is a projected component of the force along the pipe. So, ibig sabihin, itatransfer pa natin dito yung force sa pipe. Okay? Paano natin yan itatransfer? Okay. Kung itatransfer natin yan is wala na tayong AX. Kasi hindi na siya mag-govern ng AX natin based sa ating illustration. Wala na siya sa plane. 'Di ba? Yung mangyayari na lang is meron tayong force dito. Itong pipe na yan kasi isihilain na lang ni AC pababa, tapos ni AY papuntang Y in a horizontal direction. Parang itong plane na lang, itong Y plane na lang ang ating makikita. Okay? So, para makuha natin yan, dapat alam ko yung distance dito. So, makukuha na ko yung distance nitong pipe o itong haba ng pipe na yan kung alam ko tong base nito. Kasi, dito magkakaroon tayo ng 90 degree. So, pag 90 degree ko, ibig sabihin magiging hypotenuse ko ito. 'Di ba? So, 90 degree naman talaga dito kasi naka-plummet siya. 'Di ba? Naka-plumb bob. Or ginamitan natin ng hulog. Okay? So, sabihin natin this is our base. Sabihin natin ito yung E. Anyways, wala tayong pakialam dito sa ating mga letters na yan, kung ano. Kasi that is our notation lang naman. Para medyo klarado or medyo madaling makita.
in terms of our equation. Okay, so this is 90 degrees. So kung gagawa tayo ng triangle, ito yon. This is our H, this is our B, and this is our E. Okay, so yung B natin is 4 meters kasi yun yung given dito sa taas. So ito naman yung 6 meters. Yun. Ito yun. Okay, ito yung E natin. So dito yung E. So is masosolve natin itong hypotenuse na E using Pythagorean theorem. So our E is, okay, ito yung E natin is 2 the square root of 13. Yan. Yan yung magiging E natin. And then, ano naman ang kinalaman dyan? So, ganun din, is parang yung kanina lang din. So, dito si OX, itatransfer na natin kasi dito yung force. So, 219, yung force ni AX. Ito yung force ni AX na nakuha natin kanina. So, ito, sa-substitute natin dito. Tapos, yung distance ni X is 0. So, wala tayong makukuha dyan. So, this would be 0. Okay? Kasi wala tayong value ni X. Kasi yung X natin is papunta na doon. So, wala na yan. Okay, so dito naman tayo sa ating AOY. Sa AOY is 54. Ito yung nakuha natin sa AY. Substitute. Yung Y natin, yung distance is mula dito hanggang dito. Diba? Okay. Nakuha niyan. Sundan nyo yan. That is 4 meters. Diba? 4 meters yan. So, 4 the square over the 2 the square root of 13 or E. Okay? B over E yung ating magiging sagot dito. So, we have 30.477. Yun. Okay, so our easy na AOZ in terms of z-axis naman. So, gagamitin natin itong H, height na 6 meters, tapos over E. Okay, so negative kasi yun yung value natin dito is negative value. Okay, so we have 202.47,291. Okay? So, the total resultant, kasi kung dapat kukunin natin yung resultant nito. Yung resultant natin is ganito lang. Kasi projected components pala, hindi total resultant. So, projected components lang siya is ganito yung projected components sa pagkuha. So, 0 in terms of in terms of X, in terms of Y, ito, tapos in terms of Z. So, sa sum up lang natin siya para makuha natin yung projected components nitong force along AO. Okay, so we have negative 243.821. So, negative kasi, syempre, pababa yung ating magiging projection. Diba? Magiging pababa yung ating projection, kaya negative siya. Okay, so ganito lang yung pagkuha ng ating problem dito.